ng panibagong simula at patuloy na paglago kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Check na mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Wastong pangangalaga sa ating mga katawan. Iba't ibang karamdaman, paano nga ba maiiwasan? Dekalidad na doktor, paano nga ba malalaman? Pilipinas, narito na ang mga mahuhusay at lehitimong doktor sa programang Ang Galing Mo, Dok! Ang galing mo, Dok! Ang Galing Mo, Dok! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor po ang inyong kasama. Dito po ang programang Ang Galing Mo, Dok, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Isang oras ng talakayan tungkol po sa ating oral health. Para samahan tayo, ating kapartner sa ating programang Ang Galing Mo, Dok, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Graduate siya ng UP Manila noong 2008. Past President po ng Parañaque Dental Chapter. Kasama natin Dr. Mia De Jesus. Doc Mia, good morning! Hello, magandang umaga sa lahat ng nakikinig ng Ang Galing Mo, Doc. And of course, ACS, magandang umaga. Welcome sa second half of the year na. Yes, ang bilis ng mga araw, Doc, no? And this episode, pupunta naman tayo sa Puerto Princesa, Palawan, Doc. Ayan, ha? So, natapos na yung summer, medyo rainy season na. Pero, ang pagbibigay natin ng awareness, pagdating sa oral health, it never stops, Yes. diba? So, ayan na. Kilalanin natin yung ating guest ngayong umaga, Doc Mia. Siya ay graduate ng University of the East College of Dentistry Class of 2021. She is the owner and chief dentist of Les Ollier Dental Clinic in Puerto Princesa City and currently serves as the president of PDA Palawan Dental Chapter for academic year 2026 to 2027. As the young dentist and a community leader, she is passionate about promoting quality oral health care and continuing professional education and helping Filipinos achieve healthier and more confident smiles. Welcome natin sa ating programang Ang Galing Mo, Doc, Dr. Elisa Lay Leoncio. Doc, magandang umaga sa inyo.
Good morning po. Thank you for having me today po. Ang babata, 2020. Buti na lang may energy. Ano daw? Hindi ka naman nalalayo Oo naman, hindi talaga. Parang Anong year ka lang. graduate? Para lang kami magka-batch. Pero grabe. Ayan, no. So, again, Doc Lay, maraming salamat sa pagbibigay oras, no, at pagsama sa amin sa aming discussion ngayong umaga tungkol sa oral health. So, oral health care ang pag-uusapan natin, Doc Mia, no? Kasi, ano bang basic na dapat malaman natin, Doc, pagdating sa oral health? In general, hindi lang para sa mga parte ng Pilipinas. Kasi, I think, ang number one na feeling ko gusto ko maging basic na rin is that to say na yung oral health is part of the general health. Feeling ko dapat maging basic na yon, maging part of our culture na hindi siya parang, madami naman tayong ngipin, tanggalin na rin isa. Sana mawala na yung ganong klaseng, mentality here in the Philippines because again, oral health is part of the general health. Pero at the end of the day, oral health at home is the best way to keep our oral health healthy. Ayan. So, tanungin natin, Doc Lay, no, bakit kailangan makonsider na ang oral health ay part ng general health? Kasi sinasabi nga ni Doc Mia, yun talaga yung mga isinusulong yung mga dentist, no, na kumbaga standard siya dapat, kasama siya sa mga standards ng pag-aalaga sa ating overall health. Yes po. Unang-una kasi, ang bibig po ay gateway papunta sa ating katawan. So, lahat ng kinakain natin, dumadaan muna sa bibig. So, kung hindi ka makakain ng maayos dahil ang dami mong infection sa bibig, paano ka kakain ng masusustansyang pagkain? That's number 1. Number 2, kapag syempre sa well-being natin, sa confidence, nakakawala ng confidence. Kapag hindi maganda yung ngipin mo, parang nakaka-affect din siya ng mental health mo. And then, yun nga po, katulad ng sinabi ni Doc Mia na ngayon sa Philippines, parang hindi pa rin binibigyan ng importance ng most Filipino people yung bibig nila. Kasi nga, sabi nila, isang ngipin lang yan, bunutin na lang, or pag may napapansin silang infection, parang hinahayaan na lang nila until na sumakit ng sobra hanggang mamagana. Yun yung sana mas maging aware yung Filipino people na alagaan yung oral health nila. Kasi part din talaga siya ng general health. So mga Doc, paano ba naapektuhan ng poor oral health, no, yung ating buong katawan? Sabi niyo nga, it should be a part of the overall health. Yung oral health natin hindi dapat ipinagsasantabi na parang ngipin lang naman yan, mapapabayaan. So ano ba yung mga dahilan para maging aware ang lahat na pag pinabayaan mo yung ngipin mo o yung oral health mo, pwedeng maapektuhan ang buong katawan? Ako kasi personally, I feel na pag ang laging sinasabi, kunyari, when it comes to budget, di ba ang laging sinasabi, uunahin ko muna yung pagkain ng pamilya ko. Pero, paano ka ba kakain? Di ba sa mouth din? So, better na maganda yung oral health mo para makanguya ka ng maayos at pag mas nakakanguya ka ng maayos na nadadigest mo yung proper nutrition also ng katawan mo. Also, it's always ito talaga like ko sinasabi, sa dami ng nababasa at kung ano-ano sa internet, ang talagang merong study is that periodontal diseases o yung mga germs o kaya yung mga bacteria na nanggagaling sa gums, sa mga periodontal attachments, ganyan, napupunta talaga sa bloodstream and it causes heart problems. Yun, to si Doc. Ayan, Doc Lay, sa'yo naman, Doc. Ano ba ang mga pwedeng maging problema na maiugnay or sakit na pwedeng maiugnay natin sa poor oral health? Pagka may diabetes po kasi tayo, usually namamaga yung gums. So, matagal, poor po yung healing kasi kapag may diabetes. So, yun yung napapabayaan nila. Tulad din po ng sinabi ni Doc Mia, kapag may mga heart problems po, dapat maging careful sila sa infection talaga kasi diretso po talaga sa bloodstream. So, yun yung isa sa mga sakit, Doc Mia, no? And then, may mga narinig ako, Doc, sa mga previous episode natin na kahit yung mga cardiovascular diseases, pwedeng maapektuhan. Yes, oo, yun nga, yung mga, kasi nga yung bacteria from the gums, nasa bloodstream na yan eh. So, pumupunta siya talaga sa heart. And that is
very well documented din. So, mababasa nyo talaga sa mga popular journals ng dentistry. So, talagang yun talaga yung totoo. And I also want to, iba talaga kapag medyo Gen Z yung kausap mo Nandiyan yung mental health di ba? Yeah, Nabanggit din niya yung mental health, which is very true nowadays, di ba? Kasi some are being bullied because of the teeth, di ba? Tapos yung iba, yun nga, nawawala yung confidence sa smile, yung mga ganyan, di ba? So, I think mental health is also very relevant at this moment. Kasi marami talaga na, like yung mga dalaga na tas walang ngipin, di ba? Yung mga nasa teenage years, talagang yung confidence bumabagsak, di ba? And syempre, apektado yung mental health ng isang bata, di ba? So, again, itong pag-discuss natin ng oral health ay something that we should take note, di ba? Na parang sa mga magulang. Kasi, bakit nga ba, Doc Leno, mahalaga na yung early prevention, 'di ba? Na mahalaga na tamang oral health na agad yung maituro bata pa lang ang mga kapwa nating Pilipino. Mahalaga po na unahin na mabigyan ng importansya, especially ng parents, maturo ng parents sa mga kids na ingatan na nila yung ngipin nila bata pa lang kasi it will become a habit. So, pagtandaan nila, madadala nila na, kailangan ko ingatan yung ngipin ko. One thing din na gusto namin i-advocate sa chapter namin, meron kasi kaming schools na inaalagaan. So, we visit them twice a year. Chine-check namin kung may mga bagong sira, nagpo-fluoride application kami. Katulong din namin yung parents nila actually. Every now and then, meron kaming oral health na instruction sa kanila. Every year, nag-i-improve naman po. Sana buong Filipino people, gano'n na rin. Ma-adapt din ng ibang chapters tsaka ng government natin na dentists na sana bata pa lang maturuan din yung parents nila na maalagaan yung kids, ang ngipin ng kids. Napapansin niyo ba yun, Doc Mia, Doc Lay, sa mga clinics niyo na yung mga bata pa lang na nakita nyo na habang bata pumupunta na sa clinic, iba talaga yung kumbaga status ng oral health nila. Yes, oo. Lalo na yung mga magaganda na yung ngipin nung dumating sa akin. Iba rin kasi yung bulok na nung dumating sa akin Pero yung magaganda na yung ngipin dumating sa akin, bata pa lang nagpo-floss na sila. Actually, may kinuwento pa nga, Diyos ko, ngayon nga, graduate na ng college yung batang yun. So, when she was younger talaga, nung elementary or high school siya, parang pinagtatawanan nga daw siya sa pagpo-floss niya that time, ha? Kasi parang, bakit ka nagpo-floss after, alam mo yung gano'n? Tapos siya parang, kasi, parang maganda yung teeth ko. Now, napakaganda naman talaga ng ngipin niya. Unfortunately, for those na bulok na nung dinadala sa dentista, yun lang. Syempre, iniingatan din namin yan kasi ayaw namin matrauma. Ang dami kasing, imagine mo, isa-subject mo yung kid to various treatment, di ba? So, nakakapagod din yun sa pasyente, no? Pero, at least na lang, pag tumubo na yung permanent teeth nila, medyo mas aware na sila dun sa need ng oral health, no? Kasi, pag ganyan kasi, at least dinadala na rin ng parents, meaning, yung parents din, gini-give importance na niya yung ngipin ng bata. Kasi sometimes, especially sa mga magulang na hindi lumaki na may magandang ngipin, kasi yun ang maririnig mo sa kanila is, syempre, ayaw na naming ma-experience yan ng anak ko, di ba? Yung mga gano'n. So, ikaw, Doc, may mga experiences ka ba na gano'n? Unusually, Doc, ano ba yung mga common dental problems ng mga bata, no? Na pwede namang iwasan, na as early as toddler years, pwedeng maiwasan. Common dental problems po, ang napapansin ko talaga is yung early childhood caries. Pagka po kasi, ang early childhood caries, usually po, kapag napabayaan na nagmi-milk pa rin, for example, hindi mo po kasi maiwasan, lalo kung bata pa, na mag-a-ask talaga ng milk habang in the middle of the night. Sabi ko, so ang ina-advise ko sa kanila, sa mga mommies, na sana, after bigyan ng milk, kung hindi ma-wipe or ma-brush yung teeth, at least give water. Usually, yun po kasi napapansin ko. So, bata pa lang, mga maliliit na sira,
Tapos, pag dinadala nila sa clinic, sige Dok, maliit pa lang naman, next time na lang. Parang sana, ngayon, ma-stop na natin. Kasi parang hindi na siya lumaki. Tapos, yun, yung mga habits din nila na sana ma-change para eventually, hindi na po lumala. At least makip nila. Ang isa pang, tawag nito, isa pang nakasanayan kasi nila is, pagka baby tooth pa lang, parang okay lang yan, mapapalitan pa naman ng permanent. Hindi nila na-realize na yung kakawalang bahala nila, it will eventually become a bigger problem in the future. Totoo. Ayan, 'di ba? So, again, hamong mas bata, and prevention is better than cure pa rin talaga, 'di ba? So, again, tutuloy natin itong ating talakayan kasama po si Doc Lay mula Puerto Princesa, Palawan. Oral healthcare ang ating pinag-uusapan sa ating programang ang galing mo dokatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Magbabalik po kami pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tips kung paano pagsabayin ang pag-work from home at pag-work out. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Para sa mga nanay na naka-work from home, jam-pack ba ang inyong schedule at nahihirapan ka ng isingit sa oras mo ang pag-work out? Narito
Narito ang ilang tips para ma-achieve mo ang iyong #body goals at the comfort of your home. Una, mainam ang pagkakaroon ng morning routine. Maglaan ng oras para makapag-ehersisyo bago magtrabaho. Gamit ang iyong yoga mat, simula ng araw sa pag-stretching. Bukod pa dyan, magkaroon din ng pair of weights or dumbbell malapit sa iyong work area. Habang ikaw naman ay nasa isang virtual meeting, i-consider ring gawin ang ilang arm movements or standing balances. At tuwing lunch break, huwag kalimutang maglakad-lakad sa loob lamang ng iyong bahay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nagbabalik ang mga friendly medical broadcasters. Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik po ang ating programang Ang Galing Mo, Doc. Hatid pa rin po sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Kasama pa rin po Dr. Mia De Jesus and Doc Lea Leoncio mula po dyan sa Puerto Princesa, Palawan. Ayan, Doc Mia ha. Sabi nga natin, importance of early prevention. Isa dito, Doc, mas makakatipid. Yeah. Yun kasi, Doc, di ba? Yun kasi, Doc, yung madalas na, yan. ay, naku, oral health lang naman yan. May ganon. Lalo na sa mga Pinoy, no? Sa hirap ng buhay. Mahal kasi magpa-dentista. Yeah, Diba? Yan ang masira ngipin lang naman yan. So, anong masasabi mo tungkol dito, Doc Mia? Yan ang makikita natin lagi sa sa mga comments, no? Parang ang mahal magpa-dentista ngayon. Unfortunately, sobrang affected kami ng inflation. Grabe na rin ang tinaas ng mga materials namin. Grabe na rin talaga. So, we cannot, hindi kami makakapagbigay ng magandang dental service kung hindi kami sasabay sa, sa inflation. So, kakailanganin din namin. So, hindi rin naman kami nagsasawang mag-remind sa mga tao na para hindi kayo gumasa sa malaki, edi pumunta na lang kayo sa dentista regularly. Yun nga yung sinabi kanina ni Doc na parang pag may isang pasta, sabi niya, maliit pa lang naman yan. Sabi ko nga lagi, pag may sinabi na sa'yo na kailangan pastahan, paggawa mo na. Kasi, baka mamaya makalimutan mo. Pagbalik, lumaki na. May mga ganun like for example, 1 year, just recently, 1 year ago, nagpa-check up siya for ano dapat yon. Actually, root canal treatment nga. So, actually, medyo late na, pero savable. Root canal treatment. This year, as in exacto 1 year after, or 1 year and 1 month after, bumalik siya with the same problem. Walang nangyari. Hindi niya pinaayos, hindi niya bunot na kami ngayon. So, yung mga ganon. So, you can prevent, bigger problems if you do it immediately. If you can't do it today, na kunyari, nagmamadali kayo, or huwag niyo naman patatagulin ng 1 year kasi hindi mo alam kung anong mangyayari dyan, di ba? So, yun din. Kaya mas makakatipid kayo kung you want to you'd rather save the tooth, di ba? Also. Ayan. So, again, prevention is better than cure, and mura lang naman magpa-dentista. Yes, totoo as long as talagang for prevention siya, di ba? Kasi we don't mind na mag-cleaning kami ng 20 katao sa isang araw. Kahit yun lang gawin namin, okay na kami. Kasi ibig sabihin nun, pag umabot na kami sa time na yon, ibig sabihin, very much aware na yung mga tao sa taking care of importance ng oral health nila, di ba? Kung yun na lang ginagawa namin. Uma-agree kanina si Doc Lay tungkol sa inflation, sa presyo ng mga klinik. Kamusta, Doc, yung, kumbaga, yung sa Palawan, yung status nyo dyan? Marami mo pumunta sa klinik. Ano ba yung mga usual na procedures na ina-avail nila? Dito po kasi sa Palawan, usually talaga, sad to say, ang mostly talaga, extraction. Pa rin. Kasi hindi po talaga, like budget constraints po ang number 1 nilang sinasabi. Yun nga po, lagi po rin po namin pinapaliwanag na kung pumunta ka ng mas maaga, baka hindi bunot yan. Kasi, tama po si Doc Mia. Ang sinasabi is, maliit lang naman. Next time na lang, nagmamadali ako, Doc. Pagbalik nila, wala na.
too late na, root canal na, or mas ano pang procedures. Tapos, usually, ang napapansin ko po, syempre Palawan po is mostly mga foreigners na po ang marami na pong lumilipat na Tourists. foreigners. Lumilipat talaga. Yeah, Okay. lumilipat po talaga sila. Ang napapansin namin is, pagka Filipino, sabi ko, balik ka every 6 months, ganyan. Sige doc. I-remind ng secretary namin, wala. Pero ang foreigners po, before they leave the clinic, schedule May me appointment after na. 6 months. Totoo. Agad po. Pag hindi namin sila ni-remind, sila pa yung galit. So, sana soon ang Filipinos maging ganon. Maging ganon. Oo. That's a nice... Kasana ma-adapt ng mga Pinoy, Oo, 'di ba? oo. Kasi, pati sa ganyan, Filipino time, di ba? Parang yung 6 months, nagiging 9 months, nagiging 2 years. ang Pero foreigners, ang that's right. nakakatuwa po, I agree. yung mga mas bata, yun, mas aware na sila. Parang thank you din na sa social media. Mas aware po yung mga bata. Yun lang naman ang advantage and positive talaga ng social media. Mas aware na sila. Mas kumbaga nagkaroon sila ng awareness. Kasi marami na rin mga dentista na naging influencer, 'di ba? Pero yun ngayon paalala namin ni Doc Mia din lagi na not everything you see on social media is reliable or correct, 'di ba? So in anything naman, lalo na dental, dahil dental is part of your health. So hindi pwedeng basta-basta lang ang gawin mo sa ngipin. Diba? Yes, oo. Napag-usapan natin yung early prevention at the same time yung pag-alaga, baby teeth pa lang ng mga bata. So, Doc Lay, ano ba ang responsibilidad ng mga magulang? Ano ba yung role nila in talagang instilling and informing their kids, 'di ba, when it comes to oral health? Role po ng parents is very important. Siyempre sila po yung kasama ng mga bata lumaki. Sila po yung kasama sa bahay. Kailangan mapakita nila na yun, importante ang oral health. Mag-toothbrush, iwasan yung mga matatamis, mga ganun po. Kasi yun po ay, syempre yung dentista po is once in a while lang naman nakikita yan ng mga bata. Ang parents po talaga ang number one na makakapagpa-prevent sa kanila ng kung ano mang oral health problems talaga. Ayan. So again, ano yan it starts at home, 'di ba? Sa bahay nagsisimula ang lahat. So sa mga parents na nakikinig sa atin, Doc Mia, kailan ba dapat magsimula ang isang magulang na ituro or alagaan yung oral health ng kanilang mga anak? As soon as may malay na yan, actually. Pero sabi nga, ako nga nung sinabi ko pa parang 7 years old, 'di ba? Dapat binabantayan pa rin ng parents. Some of our pediatric dentists here even say na dapat sila pa rin at 7 years old, yung parents pa rin ang nagtutoothbrush. So yun, parang yung iba nga nagsabi pa ng 10, di ba? Parang may ganun pa nga eh. So ang ibig sabihin nun is that dapat yung parents magaling din mag-toothbrush. No? So kaya kailangan yung parents mismo yung nagpupunta sa dentist kasi they will be the one to teach you how to brush your teeth. For the kids naman, as soon as naiintindihan na niya yung yung pagtutoothbrush, ituro nyo na. Also, for me, kahit sabi ko nga, kahit walang gagawin naman talaga dun sa kid. Kasi for me, normal naman yung 2 years old, ayaw pa umupo sa chair eh. Diba? So, normal for me yun. Bihira naman talaga yung talagang nakakapag-cleaning ka na maayos. Alam mo, syempre marami pa rin takot. Pero, i-introduce na yung dental clinic setup to the kids, no? Kasi, growing up, ako personally, hindi ko masyado naiintindihan hindi ko alam yung term na dentist. Pero, alam ko na pumupunta ako nung bata ako, para pupunta ako sa kanya, kay Doc, just to clean my teeth. Pero the dentist term itself, hindi ko talaga siya alam nung bata ako. Kaya now, I'm proud to say I have 0 cavities sa kwarantahin, no? So,
Sa quarantine. Sa quarantine, I have 0 cavities because I feel na nung bata pa lang ako, maayos na yung ngipin ko. Even if hindi ko alam ko lang na, yun nga, may dental chair, upo ako sa chair, pero the term na dental clinic, the term na dentist, hindi ko pa siya gets noon. So, Doc Lay, para sa mga magulang nakikinig, no, tuwing kailan dapat din dalhin yung kanilang mga anak? Sabi nga ni Doc Mia, as early as magkamalay na, magkaroon na ng ngipin, di ba? Yes, Alagaan talaga. So, yung iba kasi, Doc, yung ano pa rin, especially sa mga probinsya, kapag milk teeth pa lang, hayaan mo nang mabulok yan, mapapalitan naman, di ba, Doc? So, ano ba yung mga advice mo tungkol dito, Doc? As early as the first tooth erupts, pwede na lang dalhin sa dentist. Wala namang gagawin, titingin-tingin lang para at least maging aware lang din ng kids. And then, yun po, kapag katulad ng sinabi ni Doc Mia, pagka meron silang appointment sa dentist, sama na nila yung bata. We don't mind na may kids. Mas okay pa kasi nagiging aware sila sa dental setup. Tapos, usually kasi pag mga kids, lalo pag nakita ng face mask, yung takot sila sa mga doktor. So, minsan pag nasa door pa lang iiyak na. So, yun. So, dalhin nila sa dentist pagka meron silang appointment. Tapos, once na magkamalay na, siguro mga around 4, pwede na po yan. Practice na sila ng linis-linis lang. And then, pag may cavity, dalhin niyo po sa dentista. Huwag niyo na pong hayaang lumaki yan at mamaga. Kasi sa amin po, lalo sa amin, dinadala lang nila kapag namamaga na. Mami, wala na kaming magagawa dyan. So, sana, pagdating ng panahon, hindi lang dadalhin dahil namamaga. Dadalhin dahil gusto talaga ng bata magpalinis. Ayan. At huwag gawing panakot ang mga dentista. Yes. Takot sa amin. Parang hindi lang dahil sa face mask. Tapos pag narinig ng mga bata ngayon, pupunta tayong dentist. Diba? Kaya nga. So, huwag kang kumain ng sweets. Pupunta tayo ng dentist. May mga ganon. Huwag naman ganon. Sabi ni Doc Mia. Dapat yung mga kids excited makita yung mga dentista. Ayan. Diba? So, itutuloy po natin itong ating discussion natin sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Sa pagbabalik din, alamin natin ang mga projects ng Palawan Dental Chapter. Kasama po si Doc Lay mula dyan sa Puerto Princesa, Palawan. Magbabalik po kami pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng
Amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafagton, amoy nakaka-joyful! Hi, my name is Mayor Francis Israel Macobenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kalafagton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafagton, amoy nakaka-joyful! Nagbabalik ang mga friendly medical broadcasters. Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik po tayo sa programang Ang Galing Mo, Doc. Itutuloy natin itong ating discussion ngayong umaga tungkol sa oral health. And sabi nga natin, Doc, no, mahalaga talaga ito, yung basic na oral health. Pero, Doc, lagi pag tinanong na basic, ang basic is toothbrushing. Tama ba, mga Doc? So, may tamang paraan ba ng pagsisipilyo at gaano ito kadalas gawin? Kasi marami pa rin tayo nagtatanong na pag sa bata ba iba? Pag sa matanda ba pareho lang? So, Doc Lay, ano ba ang sagot dito, Doc? Proper toothbrushing is unang-una, pag sa bata, mas konti yung toothpaste. Tapos, ang sabi nila gabigas lang. Tapos, pag adults naman, gamunggo naman. Ang laki. And then, proper toothbrushing, syempre una muna floss muna tayo. Floss ka muna ng teeth mo. After that, brush ka in a circular motion. Make sure lahat ng surfaces ng ngipin mo naaabot mo. Pinakadulo, taas, ibabaw, gilid, lahat po yun kailangan naaabot. Even yung dila po kailangan binabrush. And then after natin mag-brush, kailangan spit out na lang yung toothpaste. Huwag na pong magmumug dahil ang mga toothpaste natin meron po yung fluoride. Ayan. So, yan yung pinaka-basic, Doc, Mia, no? And sa mga kids, Doc, lagi mo rin pinala magtubig. Yes, oo. Kahit hindi kids, kahit hindi, kahit everybody. Actually, sometimes kunwari, may patients ako na pag chinek yung ngipin, alam mo yung ang dikit-dikit ng plaque. Parang, di ba? Tapos sabihin niya, kaka-toothbrush ko lang. Yung mga ganon. Parang nag-toothbrush pag pupunta ng dentista lang ng todo toothbrush, ganon. Pero yung, alam mo yung parang kapag may ngipin kasi, may mga ngipin na kahit nag-toothbrush, tapos pag skin rape mo, may mga residue na hindi ko ma-explain, para siyang plaque. Plaque siya talaga. So, may makakapa naman. Ay, sorry. Makakapa nila yun. Makakapa nila. Oo, di ba? Makakapa mo rin siya. So, iba pa yung calcular deposits Yung calcular deposits kasi tumigas na plaque. So ito, yung malalambot pa, pwede mo sana siyang matoothbrush. So number 1, baka hindi niya natutoothbrush talaga yun. Yung mga areas na yun. Or number 2, sasabihin ko rin, sinasabi ko rin sa tinatanong ko sa patient or sa parent, kung
matubig ba yung bata or yung patient. Usually sinasabi nila, naku, hindi masyado, mas ma-coke ako, mas soft drinks, mas ma-juice, ganyan. Sabi ko, hindi included yung mga ganyan. Tubig lang talaga yung tinatanong ko, no? So, pag yung mga ganon, yung hindi talaga mga fluids, paminsan feeling ko, it affects the laway, the quality of laway, nagiging malapot, kaya mas madikit yung plaque. So, yung mga ganon, syempre, plaque yan. Nagsistart yan yung cavity, tapos laging consistently nandun yung plaque. So, nagkaka-cavity ka. So, kailangan, important talaga yung water. Nakakainom ka ng maraming tubig. And add ko rin kay Doc kanina, yung sinabi niya about the fluoride, it's a Philippine Dental Association requirement na rin, no, na pag 3 years old and above, ang fluoride content dapat ng toothpaste is 1,500 ppm. Tapos pag lower than 3 years old, mga 1,000 pwede na. So pwede yon. Kaya kailangan yun sa ngipin natin. Kasi hindi pa masyadong regulated yung fluoride sa water natin. So wala talaga tayong source of everyday protection. Ayan. So, makukuha natin yan sa toothpaste. Ayan. So, 1,500 ppm yun ang standard, no? Na dapat na gamitin natin toothpaste at meron po niyan sa unique toothpaste sa pagpapatuloy ng ating discussion, Doc Mia. Na-mention kanina ni Doc Lay, Doc Mia, na may mga projects sila when it comes to giving out awareness sa mga schools. Tama ba, Doc Lay, no? So, paano nakakatulong, Doc, yung mga paaralan, yung schools, bakit yun yung, kumbaga, target area nyo sa pagtuturo po ng oral health? Katulad nga po ng sinabi natin kanina, early prevention po. Kaya yung schools po na nag-start po kami sa kanila at 6 years old. So, up until now, kasama namin sila. Importante po yun. Ang school po, nagbigay din po kami ng lababo sa kanila para doon po makapag-brush yung kids while in their school. Kasi, syempre, minsan nakakalimutan, minsan siguro nakakalimutan ng mommies na pagdating sa school di pala nakapag-brush, na may toothbrush drill po sila every now and then. Nagbe-visit po kami sa mga schools. So, 2 schools po yun. Visit namin sila twice a year for check-up, fluoride application, tapos chine-check din namin if tama ba ang toothbrushing techniques nila. Ayan. So, ito po, Doc, ay buong taon sa eskwelahan. Yes po. Doon po may certain section po kaming inaalagaan ng mga kids. Usually, Doc, anong grade yung mga inaalagaan nyo? Ngayon po ay 7 years old na yung mga kids. Kasi Doc Mia, sabi nga natin, mahalaga na, di ba, sa bahay, hanggang sa eskwelahan, kumbaga may sundot ng, mag-toothbrush pa rin kayo, yung oral health nyo, mahalaga, di ba? So, na-mention mo din kanina, Doc Mia, na isang patient mo, parang flossing ang pinaka-importante, di ba, Doc, para to prevent. Pero ngayon, Doc, parang yung mga bata, hindi sila aware of flossing. Dito sa Pilipinas, napapansin ko lang, no? Hindi ba? Oo, hindi pa naman. Kasi kailangan talaga i-introduce sa kanila personally. Like, so, sometimes who will introduce that? The parent who flosses. So, di ba? So, dapat yung parent, again, nagpo-floss din. Or the dental clinic. Di ba? Na makikita naman ng sa patient kung hindi nagpo-floss So, kailangan talaga i-introduce kasi wala ka naman talaga masyadong commercials, di ba, sa TV, sa radio, about any brands of floss. So, bihirang-bihira yan. Toothpaste, di ba? Siyempre, meron. Pero, kaya it has to be personally, feeling ko, introduced to the patient, not just kids, patient. And, ang initial reaction nila sa flossing will be, it's time-consuming. Minsan, nakakatamad. Yan yung mga maririnig mo sa patients. Ang hirap, Doc, lalo na abutin yung sa likod. Alam mo, yan yung mga maririnig mo. Ang daming excuses when it comes to flossing kasi it's an additional step. Pero, that's why you have to make it a habit. Habit talaga yung keyword here Kasi once na nag-make ka na ng habit of flossing, hindi ka na makakatulog without it. 'Di ba? Parang ganon. Ako personally, may time din naman tinamad ako. 3 days akong hindi nag-floss.
nung nag-floss na ako, nagdudugo na yung gums ko eh. Kaya kailangan talaga everyday siya. Hindi pwedeng hindi. Kahit na inaantok ako, yun, hindi pa rin siya nawawala. Ayan. So, dapat maging part of our routine Yes, yung flossing oo. talaga, 'di ba? So, Doc Lay, sabi nga natin kanina, sa school, sa mga bata, no, isa din sa mga pinapoint natin yung tamang pag-toothbrush na na-explain nyo nga kanina na kailangan 1,500 ppm, 'di ba? At least twice a day. Pero isa, Doc, sa mga tanong sa atin palagi, electric ba or manual toothbrush ang dapat gamitin? For me po, mas effective ang electric toothbrush kasi ini-introduce ko siya sa patients ko. After nila gamitin, pagbalik nila, less na talaga yung nalilinis ko sa kanila. So, means effective talaga siya. Kasi even for me, electric toothbrush din po yung gamit ko. Anong advantage ng electric toothbrush, Doc? Especially sa mga, kumbaga hindi alam ang proper toothbrushing, di ba, Doc Mia? Unang-una po kasi may mga brush heads yung electric toothbrush na maliit. So, maganda siya, maabot yung mga hard-to-reach areas. Pangalawa, may vibration po kasi yung electric toothbrush. So, nakaka-help siyang mas makatanggal ng plaque. Tsaka hindi mo na kailangan diinan. May mga patients po kasi na ang diin mag-brush. Akala nila pag mas madiin, mas malinis. Di nila alam na na-abrade lang nila yung ngipin nila. Kumbaga, nasisira nila yung enamel ng ngipin nila kasi sobrang diin. So, ang electric toothbrush, mas okay siya kasi mas may vibration. So, umiikot na ng kusa yung brush. May control ka kasi hindi na kailangan diinan. Kaya mas ina-advise ko talaga po yung electric toothbrush. Doc Mia, sa mga hindi afford kasi medyo on na pricer, mas pricier, expensive side ang electric tool. Ano ba yung tamang technique talaga na sabi nga parang pwede mong ma-imitate yung ginagawa ng electric toothbrush? Ano naman siya eh, basta hindi siya pwedeng horizontal. Di ba? Yun yung pinakamadali. Unfortunately, hindi siya pwedeng horizontal kasi baka ma-abrade mo yung part nung ngipin na malapit sa gum. Eh sometimes yun yung pinaka-thin, yung ano doon, yung enamel doon, and then baka lumabas pa yung roots doon, mas malambot pa yon. So, especially, sabi nga ni Doc kanina, baka mamaya hard ka pa mag-toothbrush, masisira mo yung part ng ngipin na yun. So, make it circular. Make it circular. And ang important for me is that every tooth and every surface of the tooth is reached. Yun lang naman. And then after brushing, or even before brushing, you floss. Para yung, syempre, yung mga nasa sides ng mga ngipin, hindi naman naabot talaga yung toothbrush yun. So, kailangan may floss, kailangan may pumapasok at magtanggal dyan. And at the end of the day, sabi nga Doc Mia, kahit magaling ka mag-toothbrush, electric man or manual, kailangan pumunta ka talaga sa dentista. Oh, yeah. Diba? Kasi iba talaga yung cleaning nyo, Doc. Tama po ba? Yeah, kasi syempre, meron kaming natatanggal na hindi nyo na matanggal, especially mga calcular deposits. These are very hard na to remove with your regular toothbrush. So, kailangan manual or electric ultrasonic scaler na yan. Kasi nga, matigas na siya. Tapos, syempre, pag nagki-cleaning kami, we're not just cleaning eh. We are also checking every tooth. Kasi, with cleaning also, per tooth, nadadaanan namin, per side of the tooth, na-check namin. So, yun yung more important than, di ba, parang paminsan kasi isinasantabi yung cleaning just because, magaling naman ako mag-toothbrush. Yeah. Alam mo yung ganon? But no, we check also per tooth, every surface of the tooth. Ayan. Babalikan natin itong ating magandang talakayan dito po sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Magbabalik kami pagkatapos po ng ilang paalala. Maagang balitaan. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Calafabcon, amoy nakaka-joyful!
Boston. Amoy nakaka-joyful! Nagbabalik ang mga friendly medical broadcasters. Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik po ang ating programang Ang Galing Mo, Doc. Hatid pa rin po sa atin ang ACS Unique Toothpaste. And ang dami na nating nasagot na mga questions tungkol sa oral health, no? So, Doc Lay, para sa mga nakikinig, ano-ano ba yung mga, aside dun sabi mo nga kanina sa schools, anong mga programs pa, Doc, ang ginagawa nyo dyan sa Palawan Dental Chapter to give information or awareness about oral health? Meron po kaming ginagawang online na mga postings po para sa oral health awareness. Bukod po doon, yung well-disseminated na information sa bawat members po ng chapter, sa bawat patient po nila. Yan po. Ayan. So again, yung sa school yun, Doc, parang buong taon yan ng pagpunta sa mga eskwelahan. Tama ba, Doc? Pagbigay sa kanila ng mga sink para... ano yung Doc? Ginagawa nyo din ba ng seminars yung mga teachers? Or tinuturuan nyo ba para paano nila gagawing approach para sa kanilang mga students? Kasama po sila every time na nagtuturo po kami ng oral health instructions sa mga bata po. And then the teachers, yun ang curious din ako. When do they incorporate the importance of oral health sa curriculum or sa everyday habit ba nila? 'Di ba? Yung mga ganon. Yeah. Kasi sayang naman yung turo sa teachers kung hindi rin nabibigyan ng time Kumbaga, to... sasasama ba siya, Doc, sa daily routine? Diba? Yung mga ganon. kids? Oo, May ganon, diba? Yung parang prayer, tapos snack time. So, toothbrush na tayo. May mga ganon na ba, Doc, sa school? Or kayo yung nagbibigay advice na this should be part of their routine in school? Nung nag-turnover po ng mga sink, nagagamit naman daw po, sabi ng mga teachers. So, maybe after po ng snack time nila, nagbabrush sila ng teeth para maturuan din yung mga kids po. Ayan. So may mga may mga upcoming activities ba kayo, Doc, dyan sa Palawan na baka gusto mong manghingi ng suporta sa mga nakikinig at nanonood sa atin, especially sa mga kapwa mo dentista dyan sa Palawan or sa Puerto Princesa, Palawan? Ayan. So, mga upcoming activities po namin, unang-una po is magkakaroon po kami ng pickleball tournament. Sana sa November. Charity po ito, so half of the proceeds will go to the chapter, half of the proceeds will go to rape victims po, and then orphanage. Okay. And then... very specific rape victims. You have May group talaga dyan. Yes po, meron pong isang group sa Palawan na rape victims po. And then, ito po, yung next po namin activity is fun run. So, Bagets talaga. Leg 3 na po namin. Fun run. Yeah. Leg 3 na po namin ito. So, half of the proceeds goes to, ito po is in cooperation with the Palawan Medical Society. So, yung may mga cleft lip palate po na patient, inooperahan po sila ng libre. Yung proceeds from the fun run will go to them, half of them. And then, meron po kaming bloodletting program with partnership with Red Cross po. And then, yun po, mga scientific seminars namin. So, sana makavisit ka, Doc Mia, para mag-twinning tayo. Sige. Let's go. Mag-beach si Doc Mia. Oo, ang tagal ko na hindi nakakapuntang Palawan. Grabe. No. Pero dito, Doc, marinig mo na very diverse. Tsaka, iba-iba yung approach ng mga dentista in mga chapter. Just to get the attention of the public also na dentists are approachable and oral health is, di ba, parang part of the overall health. So, magpapawis, tumakbo, di ba? Kaya nga kahit ako personally, this term,
baka magka-tennis tournament din ng Philippine Dental Association, you know. Syempre, inspired lahat kay Alex Ayala. Diba? Diba? So, baka magkaroon din ng tennis tournament next year yan, February. At syempre, ako ang mag-head dyan. Makikita niyo yung pagiging Alex Ayala ni Doc Mia. Ay, tingnan natin. Pero ayun, Doc, bago natin tapusin yung ating talakayan, pagdating naman sa proper nutrition, gaano kahalaga ito, Doc, when it comes to our oral health? Syempre, very, very important. Again, sabi nga ni Doc kanina, at the start of the show, the mouth is the gateway to the body, no? So, whatever you put inside the mouth na food is, doon nanggagaling yung nutrition. So, syempre, kailangan healthy din yung kinakain nyo, di ba? Chewing, whatever you chew, di ba? Yun yung na-breakdown ng body. So, yung mga vitamins and minerals na vitamins dyan, na from your food, yun yung nagagamit ng food nyo. So, ng body nyo. So, kung hindi healthy yung nakakain, edi, hindi rin healthy yung body. When it comes to the teeth naman, syempre, ang lagi nating kalaban is sugar. Yeah. So, and hindi lang sa sweets yan eh. There are so many hidden sugars. Filipinos talaga napakahilig sa malinamnam, sa very sweet, diba? So, ganun. So, maraming hidden sugars. That's why oral health care is important. Kasi masarap kumain. Yeah. Masarap talaga kumain. Masarap ang Filipino food. Lalo na kapag kompleto ang ngipin. Oo, ayun. Sabi nga ni Doc Mia, no? So, Doc Lay, bilang isang dentista dyan sa Puerto Princesa, Palawan, ano yung mga challenges nyo, Doc, na masasabi mo talaga na sana yung mga kapwa mo dentista din ay magtulong-tulong kayo, no? Just to give awareness when it comes to taking care of oral health. Yun pa rin po, number one talaga is nine-neglect kasi nila eh. So, sana wag na kayong matakot sa dentista. Hindi naman kami nakakatakot. And, maganda ni Doc eh, di ba? Oo. Very pleasant. Hindi naman nakakatakot itsura ni Doc. Oo. Marami naman pong, for example, kung budget constraints po, marami naman pong government dentist na open sa lahat po. And, meron din naman pong mga dental missions kaming hini-health na nagbibigay po ng linis, fluoride application, o kaya extractions. So, yun po. Ayan. Again, kung gusto nyo makiisa sa mga activities ng Puerto Princesa, Palawan or Palawan Dental Chapter, Doc Lay, saan ba sila pwedeng pumunta? Ano yung Facebook page nyo, Doc? Sabi mo, lagi kayong may posting about oral health awareness. Yes, ano pwede nila i-follow? Palawan Dental Chapter, Philippine Dental Association, Palawan Dental Chapter po. Pwede po kayo mag-message or pwede rin po kayong mag-email sa amin, Palawan Dental Chapter 1984@gmail.com po. Ayan, 1984 pa. Kaya edad ko pala eh. Palawan Dental Chapter. Oo. Nabuko tuloy yung edad. Oo nga, sorry. Okay lang, I'm alam proud. natin, kwarantahin ka lang. Hindi naman mukhang kwarantahin. So, bago natin i-close yung ating programa, Doc Lay, mga huling paalala tungkol sa pangangalaga sa ating oral health. Para maalagaan po natin ng ating oral health, number one, syempre po, proper toothbrushing. So, wag na pong tamarin mag-floss at mag-toothbrush dahil ang ngipin po natin, isa lang yan. Hindi na po yan napapalitan. That's right. So, pag nawala na, wala na po tayong panguya. Mahihirapan tayo. Kahit na may denture, mas masarap pa rin kumain pag yung totoong ngipin natin. So, wag niyo pong kalimutan. Sana rin po sa mga parents na habang bata pa, turuan po natin yung mga bata na alagaan yung ngipin. Everything, kahit ako po, I'm a sweet tooth myself. So, syempre, everything in moderation, yun po. Yung sweets, kung gustong kumain ng sweets, okay lang. Basta, yung tama lang. Wag yung sobra-sobra. Magtubig, tama po, magtubig po tayo palagi para iwas din po yan sa mga stains at mga pagbubuo ng mga calcular deposits. And then, magbisita po sa dentista every 6 months. Kung every 6 months po kayong makakabisita sa dentista, mas maiiwasan niyo po ang malaking gastos.
That's right. Ayan. Maraming salamat, Doc Leon. So, kasama natin mula po sa Puerto Princesa, Palawan. Doc, thank you so much sa inyong Thank you oras. po. And Thank you very much God po. bless your activities, your upcoming activities and projects for mga kababayan natin dyan sa Puerto Princesa, Palawan. And of course, Doc Mia, thank you so much. Thank you. Good luck sa Palawan Dental and have a great year ahead. Ayan, Thank you po. Ayan, sa lahat ng mga tumutok at sumubaybay sa ating programa, ang galing mo Doc hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Maraming salamat po at muli magandang tanghali na po Luzon, Visayas at Mindanao. Ating napakinggan ang programang may puso sa kalusugan ng mamamayan. Ang galing mo, Doc! Ang galing mo, Doc! Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Maagang usapan sa mga issue at balita kasama